walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Kasong multiple frustrated murder at multiple attempted murder isinampana laban sa suspect sa bar exams blast na si Anthony Nepomuceno. Vice President Jejo Marbinay iginiit na hindi niya pinoprotektahan ang suspect sa bar exams blast na misquote lang daw siya ng media kahapon. 4 na araw bago magundas, paglilinis sa mga sementeryo, puspusa na. Seguridad para sa mga uuwi sa mga probinsya, pinaigting. Mga bulaklak at kandila, alamin kung magkano. Acquittal sa Visconde Massacre case, hinihingi ni Hubert Webb sa Korte Suprema. Katwiran ng kanyang kampo, di raw ito nabigyan ng due process. Pero si Lauro Visconde kumontra. Exclusive, lalaking nagmamadali raw, nabagok ng tumalon mula sa jeep, patay. Mga ininalang karnaper nakipagbarilan naman sa mga pulis sa Quezon City, isa patay. Mga Irrawaddy dolphin na pinaka-critically endangered marine mammal sa Pilipinas nakuna ng video sa Malampaya sa Palawan. Sa Ukraine, mga babae nagrally ng walang suot pang itaas. At sulyapan ng pagsabak ni Elena Darna sa sexy pictorial para sa isang magazine. Mula sa GMA Network Center, narito si Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Ang inyo pong nakikita ay mga live na kuha ng iba't ibang imahe ng hundas sa Manila North Cemetery, sa Manila South Cemetery at sa Araneta Center Bus Terminal sa lungsod ng Quezon. Puspusa na ang paghahanda ng ating mga kababayan. Ang kabuuang balita kaugnay sa hundas, ihahatid namin maya-maya. Magandang gabi po. Inasuhan na ng multiple frustrated murder at multiple attempted murder ang suspect sa pagsabog sa bar exam na si Anthony Nepomuceno. Si Nepomuceno po yung miyembro ng Apo Fraternity na iniharap kahapon ni Vice President Jejo Marbinay sa DOJ. Nakatutok si Teresa Andrada live mula sa DOJ sa Maynila. Teresa? Vicky, formal nang sinampahan ng kaso ng NBI dito sa Department of Justice ang suspect sa bar exam blast na si Anthony Nepomuceno. Sige, sir. I'm sir. Pasado 3:00 ng hapon nang magtungo sa Department of Justice ang mga kawani ng NBI kasama ang 2 testigo sa pagsabog. Kasong multiple frustrated murder at multiple attempted murder ang sinampang kaso ng NBI laban sa bar exam blast suspect na si Anthony Nepomuceno. May ilang John at Jane Does din kinasuhan. Sila ang iba pang mga suspect na pinaghahanap pa rin ng NBI sa ngayon. Pagkatapos pinanumpaan ng 2 saksi ang kanilang testimonya sa tanggapan ni Senior State Prosecutor Philip Quimpo. Okay. Na-file na nga namin, so na-relieve na kami, natapos na yung matagal na naming paghihirap. Ayun, magkikita na lang siguro kami sa piskalya at hintay na lang namin yung kanilang pag-file ng counter affidavit. Actually, sabi ata parang silang umuli daw ata sa sa bomber. Kalakip ng isinampang kaso ang mga salaysay na mga testigo at mga medical certificates ng mga biktima ng pagsabog. Ngayong naisampa na ang kaso, hihintayin na lamang ang pagtalaga ni Justice Secretary Laila De Lima ng prosecutor na magsasagawa ng preliminary investigation para malaman kung may probable cause. Kumpiyansa ang NBI na malakas ang hawak nilang ebidensya laban kay Nepomuceno. Ayon sa NBI, hindi bababa sa 4 ang eyewitnesses nila laban kay Nepomuceno. Yun ang pinakamabigat namin na ebidensya, yung mga witnesses natin. Sa ngayon, frat war pa rin ang pinakamalakas na motibong tinitingnan ng NBI sa pagsabog. Gayunman, may mga ibang motibo rin daw silang tinitingnan. Gaya na lamang ng posibilidad na walang kaugnayan sa away frat ang pangyayari at may nag-utos kay Nepomuceno na gawin ang krimen noong September 26. Hindi rin natin alam kung meron nasa likod nito. Kasi ang importante, may nakakita sa kanya na siya yung naghagis, tumakbo siya. Sa ngayon, NBI muna ang mga ngalaga ng seguridad ng 2 testigo. Ayon kay Quimpo, depende na lamang sa rekomendasyon ng NBI kung ipapasailalim ang 2 sa Witness Protection Program. Ultimately, I believe, no? Kasi parang state witness ang labas nila.
at medyo dangerous naman, so it's better for them to be covered by the Witness Protection Program. Vicky, oras na makita ng piskal na malakas ang ebidensya at may probable cause, saka pwede nang isampa ang kaso sa korte at saka lamang pwede maglabas ng warrant of arrest laban kay Nepomuceno. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Teresa Andrada. Siguradong sigurado daw ang testigong hawak ng NBI na si Anthony Nepomuceno nga ang naghagis ng granada nung huling araw ng bar exam. Inalmahan naman ang kampo ni Nepomuceno ang nangyaring pagsunggab daw sa kanya ng saksi nang naganap sa isang police lineup kahapon. Nakatutok si Julius Segovia live mula sa NBI. Julius. Mike, nanindigan ng NBI na malakas ang ebidensya nila laban sa bar exams blast suspect na si Anthony Nepomuceno. Vital witness kung ituring ng NBI ang saksi nilang nagturo kay Anthony Nepomuceno na siya umanong nasa likod ng pagsabog sa pagtatapos ng bar exams isang buwan na ang nakalipas. Positibo raw na kinilala ng nasabing saksi si Nepomuceno sa police lineup kahapon. Ayon kay NBI Director Magtanggol Gatula, hindi raw pwedeng magkamali ang saksi dahil nakita niya ang suspect ng malapitan nang ihagis umano ang granada. Yung mismong eyewitness, yun yung tinutukan ng kasama ng mga naghagis. Tinutukan siya ng barel, yung nakakita. Yung eyewitness, nakasama itong si Anthony. Itinanggi na ng kampo ni Nepomuceno na may kinalaman siya sa pagsabog. May mga ebidensya raw silang magpapatunay na wala sa Taft Avenue si Nepomuceno nang mangyari ang pagsabog. Ginagalang namin kung ano yung tingin nila na kung clear sa kanila yon, sa amin naman hindi. Kaya nga namin pinailan ng kaso. Umaalma rin ang kampo ni Nepomuceno sa nangyari sa police lineup kahapon. Ayon kay Attorney Felix Marinas Jr., isa sa mga tumatayong abogado ni Nepomuceno, pagpasok pa lang ng saksi sa kwarto, sinunggaban na nito ang kanyang kliyente, sabay sapak dito. Nangyari daw ito sa harap mismo ng mga opisyal, kaya umaasa ang kampo ni Nepomuceno na NBI mismo ang gagawa ng aksyon dito. Inassure kami Okay. NBI kahapon na sila na mismo masasampa ng kaso. Kaya nang hulihin yun ng kahit na wala pang warrant. Nang tanungin ko ang NBI kung ano ang balak nilang gawin tungkol dito. Pasensya na, wala kasi ako doon kaya hindi ko ma-confirm. Matibay ang paninindigan ng NBI na malakas ang ebidensya nila laban kay Nepomuceno. Kaya'y sinasantabi muna nila ang anggulong pagkakadawi sa Cebuanong si Jed Carlo Lasaga na miyembro naman ng fraternity na ACRO na unang itinurong suspect. Kasi lumutang na sila sagang hindi siya yun eh. So discount na po natin yung possibility na yun yung una po nabanggit na si Jed Lasaga wala? Oo, kasi ito yung aming vital witness. Talagang pinpointed niya yung si Anthony. Mike, naniniwala ang NBI na hindi lang si Nepomuceno ang nasa likod ng pagsabog. Hindi nagbigay ng eksaktong bilang si Direktor Gatdula pero sinabi niyang marami pa raw silang hinahanap na tao na posibleng may kinalaman din sa pagsabog. Yan muna ang latest mula sa NBI. Balik sa iyo, Mike. Julius, may impormasyon na yung saksi ng NBI ay miyembro rin ng fraternity. Gano'n ba yan? Mike, kanina sinasabi nga ng mga taga-NBI na miyembro rin ng fraternity pero hindi nila binanggit kung anong fraternity ito, Mike. Maraming salamat, Julius Segovia. Itinanggi ni Vice President Jejo Marbinay na pinoprotektahan niya ang suspect na si Anthony Nepomuceno. Mali raw ang pagkakaintindi sa kanya ng media nang iharap niya ang suspect sa DOJ kahapon. Nakatutok si June Veneracion. Pero batay sa aming pagtatanong sa kanya, palagay ko hindi unang-una walang kasalanan ko. Wala akong kasalanan. Ito ang pahayag kahapon ni Vice President Jejo Marbinay na naglagay sa kanya sa alanganin makarang samahan sa NBI ang kabrad na apo na sospek umano sa pagsabog sa labas ng De La Salle University. Naglabas ngayon ng sama ng loob si Binay. Mali raw ang intindi sa kanya ng media. Dahil sa pagkakatwist lang naman doon sa media, I'm sorry to say. Kasi mabuti may naglagay naman ng yung according to the person. According to him, yung innocent siya. Hindi naman ako lang sabi nung innocent siya. Kung tutuusin, sabi ni Binay, napakiusapan lang daw siya ni Justice Secretary Laila de Lima. Inabot man ng batikos, wala raw pinagsisisihan si Vice President Jejo Marbinay sa pagtulong para mapalutang ang kabrad na sospek sa madugong krimen. Ang pangyayari kahapon, patunay daw na ang kanyang fraternity na apo ay hindi nagkakanlong ng may kasalanan. Dapat nga sa inyong media, papasalamat kayo sa akin dahil sa yung tulong na ibinigay ko sa NBI o sila Secretary de Lima, nalutas nila. Nakita nila yung hinahanap nila, di ba? June Veneracion, nakatutok, 24 oras.
nakapwesto na ang assistant desk ng pulisya sa Araneta Bus Terminal sa Luzon ng Quezon. Magbibigay sila ng ayuda at seguridad sa mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya ngayong undas. Nakatutok po doon. Live din po ito. Si Steve Dailisan. Steve, kamusta dyan? Mike, nagbigay babala na itong DOTC doon sa mga bus companies na hindi nagsasagawa ng regular na maintenance check-up doon sa kanilang mga sasakyan. Hindi na raw kayo makakalusot dahil meron ng kasamang eksperto ang LTO sa isinasagawa lang inspeksyon. Samantala, Mike, plansyado na rin ang seguridad dito sa terminal para sa inaasahang bulto ng mga pasahero na papauwi sa kanilang probinsya. Inaasahang papalo sa 10 hanggang 12,000 pasahero ang daragsa dito sa Araneta Center Bus Terminal simula ngayong araw. Kaya nagtayo na ng Offline Kaluluwa Assistance Desk ang PNP. Maliban sa K9 unit, 10 tourist bike police ang roronda para agad makaresponde. Sa kabuuan, mahigit 100 pulis ang ipapakalat dito pa lang sa mga terminal ng bus sa Quezon City para pangalagaan ang seguridad ng mga biyahero. Ang activity dito tuloy-tuloy, 24/7. Kaya yung protection natin sa tourists, 24/7 din. Isa si Mang June Carillo sa maagang dumating sa terminal. Ibabiyahe na kasi niya mga bulaklak na ititinda sa Bicol. Makabalik lang ang pamasahe sa puhunan. Kahit kaunting tubo, dahil diyan ang namin ang palaging binibenta doon sa Sorsogon. Good news naman daw dahil hindi magtataas ng pasahe ang mga bus companies. Pero dapat maging maagap sa reservation, lalo't ngayon pa lang, fully booked na raw ang ilang biyahe pa Visayas at Mindanao. Gayunman, gaya na nakagawian, handa naman daw ang mga bus companies na magdagdag ng biyahe. At para masigurong walang mai-stranded, mamimigay ang LTFRB ng special permit na may sticker sa mga out-of-line buses para makabiyahe ngayong undas. As of yesterday, ang applications na natanggap namin is almost 390 units of buses. Pero hindi na raw basta-basta makakabiyahe ang mga bus, lalo kung di papasa sa roadworthiness inspection. Sa pag-iikot ng LTO kanina, isinama na ang ilang mekaniko mula sa mga bus manufacturing company. Sa mas pinaiting na pag-inspeksyon ng LTO, lahat ng maliliit na detalye kanilang binubusisi. Gaya halimbawa sa wiper, hindi basta sapat na ito'y gumagana. Dapat makapal din yung blade. Pagdating naman sa gulong, syempre dapat kumpleto daw yung mga start bolt o yung mga tinatawag na tornilyo. Kanina nakita ng LTO na hindi kumpleto. Kaya naman ang ginawa nila, bumili muna ng start bolt bago payagan itong bus na ito na makabiyahe. Maliban dito, chinek din ang brakes, langis, tubig, busina at signal lights ng sasakyan. Maigting ang pag-i-inspeksyon natin because of the recent at saka yung mga past na mga aksidente. No? So ngayon, binigyan natin ng talagang diin na to the point na kumuha tayo ng mga magagaling na mga technicians. Mike, hawak ko itong daily vehicle inspection sheet. Meron itong 30 checklist na kailangang ipasa ng mga bus bago sila pahintulutang makaalis dito sa terminal. Bukas ay obligado na, Mike, itong mga bus companies na magdala nung kanilang mga mekaniko para sa kalagitan ng kanilang inspeksyon ay may makitang aberya ay agad itong makukumpuni. Sa mga oras na ito, Mike, ay mas marami na yung bilang ng mga pasahero na narito sa terminal. Inaasahang dodoble o titriple pa ang bilang na ito bukas, araw ng sweldo at huling araw ng pasok sa trabaho. Balik sa'yo, Mike. Yan, Steve, tuloy-tuloy ba ang biyahe ng mga bus dyan mula sa Araneta Bus Terminal? 24 oras, larga lang ang mga bus? Ano yun ulit, Mike? Tuloy-tuloy lang ba ang pasada ng mga bus ngayon, simula ngayon? 24 oras, bibiyahe na yung mga bus patungong mga lalawigan mula dyan sa Araneta Bus Terminal? Steve? Yes, Mike, tuloy-tuloy na nga ang sa terminal dahil yung iba sa ating mga kababayan, Mike, iniwasan na talaga na sumabay pa sa bulto ng biyahe bukas dahil inaasahang siksikan na naman ito. Kaya marami sa ating mga kababayan nauna na ngayon at bumabiyahe na pauwi sa kanilang mga probinsya. At Mike, sa puntong ito ngayon mismo, habang tayo ay nasa himpapawid, dadagdagan pa ba yung mga nagdadatingang mga pasahero dyan sa bus terminal sa Cubao o hindi na masyado, Steve? Tama ka dyan, Mike. Kumpara kaninang umaga sa ating pagbabantay, mas marami na yung mga pasahero ngayong gabi kumpara kaninang umaga. At sabi nga ng pamunuan itong Araneta Center Bus Terminal ay mas darami pa ito bukas dahil nga uling araw ng pasok sa trabaho. At tignan natin kung apektado ito ng panahon. Kamusta ang panahon dyan, Steve? Mike, kanina medyo maulan dito sa ating kinalalagyan pero medyo mahina lamang ito. Tuloy-tuloy naman yung pagsakay nitong mga pasahero. Yung iba nga ay pinahihiram na lamang ng payong para hindi naman sila mabasa pag akyat nila sa bus. Maraming salamat, Steve Dailisan.